Eto, siguro pagkakaintindi ko lang 'to pero kayo i-analyze niyo din po mga kababayan, 'no? Parang pinaringgan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang anak na si Sara Duterte, mga bossing. Sabi dito, 'no, ayan, oh, "For as long as ang Pilipino hirap at walang sapat na edukasyon at ang ekonomiya niya ay mahirap, ang politika sa Pilipinas ay feudal system." Ma-explain ko ng napakadali at napakaikli yung feudal system, mga kababayan. So, kumbaga tipo bang alipin pa din po tayo o yung kunyari may isang hari, mga bossing, tapos tayo po yung mga nasa ilalim, eh, parang paano ba, babayaran or merong something na ipambabayad para maging tapat doon sa mismong hari. So, ganyan po. So, sa madaling salita, alipin system, mga bossing. So ngayon, ang nakita ko po dito, for as long as ang Pilipino hirap at walang sapat na edukasyon, Diyos ko po, Tatay Digongs, no? Eh alam niyo naman po na at ang inyong anak eh nahaharap, no, sa question ng taong bayan, na kakulangan, no, ng kaalaman doon sa kanyang trabaho as Department of Education Secretary. No po, mismo umamin si Vice President, no, na kulang ang kanyang kaalaman doon sa kanyang tinatrabaho ngayon. Eh tatay, no, mukhang sa nag-uumpisa po ang problema sa inyong anak. Kaya nga po ngayon ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino, karamihan ng Pilipino, hindi lang po kasama dito yung mga DDS, no? Eh kumbaga, inaaya ang inyong anak na si VP Sara Duterte na bumaba sa kanyang posisyon at hayaan na iba ang makapagtrabaho diyan sa Department of Education, no? Kasi ano po mga kababayan, kulang na kulang po talaga, no? Yung edukasyon natin na kailangan talagang ma-upgrade po, mga bossing. Kailangan ma-upgrade po. So ako, sabi ko naman, dapat itong posisyon na ito maibigay doon sa mismong doon sa mismong may expertise nitong trabaho na to. Kasi ang nangyayari, mga bossing, Inday Sara Duterte, 'di ba? Hindi ko kabisado itong mga to yung kung ano yung mga gawain niyan So mangyayari, kukuha ng mga adviser, kung ilang mga adviser yan, kung isa, dalawa, tatlo, apat, limang adviser, para lang magkaroon siya ng idea doon sa ginagampanan niyang trabaho. O, di ba? Eh syempre, saan mo po kukunin yung pambayad doon sa mga adviser na yun? Syempre po, sa pondo din, no, ng Pilipinas, mga bossing. Kasi ang daling sabihin, i-advise ako para sa Pilipinas 'tong gagawin natin no? Pagandahin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. O dagdag sweldo 'yan, mga kababayan. Unlike kapag ang kinuha mismo, mga bossing, yung talagang expert na siya doon sa posisyon na 'yon, less na, 'di ba? Tuloy-tuloy na po, mga kababayan. Sir, mukhang naparinggan mo yung inyong anak dito no? Aminado naman po ang inyong anak, si VP Sara Duterte, na kumbaga isa siya sa dahilan, no, na nakakapagpabagal nung pag-upgrade ng edukasyon. Sabi ni Roselia Merkik, walang sapat na edukasyon kasi si Sara di nagtatrabaho. Resign, Sara, resign. Sabi ni Leonila Galicia, joke lang yun. Ikaw nga, Mark, ang pinakabata. Ang gulo nito. Sabi ni Egay, DepEd budget ay nasa 924 billion. Nasaan na ba ang nagagasta? Hindi ako updated dyan, Titignan ko nga yan. Aalamin nga natin yan, mga kababayan. Check natin yan. Aalamin natin yung balita na yan. Sabi ni Nieves, Mark, ano ba meron sa mga Duterte? Di tapang lang ang pamamaraan, di ganoon din si BP. Ayan niya Sabi nung iba, kung sakali man
na si VP Sara, kumbaga, ilipat ng posisyon, ilipat ng pwesto, mga kababayan, o ilipat ng departamento. Sabi nung iba, saan ba na mas nababagay? Yung iba sabi, Department of Sports. Sabi nung iba, Department of Boxing. Sabi ko, yung Department of Boxing, naintindihan ko. Kasi nga, di ba, merong nakitang video na si Inday Sara Duterte, hawak yung, hindi ko alam kung ano posisyon nun no? Dahil magdedemolusyon, sinapak na gano'n, pak. O meron lumabas na gano'n. Yung Department of Sports, ayoko nung alamin. Bahala na kayo kung ano yung gusto nyong intindihin dyan o maintindihan dyan, mga kababayan. Di po ba? Banat sila ng banat. Ang hindi nila alam, mismong mga nasa side na nila. Di ba? Yung tinatamaan. Kung maging presidente, Sara, tawagin siyang president, no comment. Sabi ni Ma'am Julia Magbanwa. President, no comment. Syukran. Kasi po yung talagang yung talagang komento niya, no? Yung talagang komento niya, mga kababayan, doon sa FL Lisa, sabi pa nung ibang mga DDS vlogger, yan, sinoplak si First Lady ni VP Sara. Sabi ko, simula't simula pa lang, sa 10 seconds na sinabi niya doon sa kay First Lady Lisa Marcos, ibig sabihin din nun, no comment Di ba? Wala din siyang komento. Doon sa, sabi niya, di ba? Ano sabi ni VP Sara, mga kababayan? May karapatan po, no? Na sumama ang loob ng First Lady. Kaya lang po, hindi ito mandato ko. After nun, lipat na do sa ibang sagot. Sabi nga natin, mga kababayan, kung ang tanong is 1 plus 1 equals 2, iba ang isinagot. Ganyan din po yung mga DDS vloggers, mga kababayan, di ba? Kapag ka nakipag-debate ka sa kanila, pag pinatulan mo yung debate nila, mga kababayan, para po hindi sila makorner, para po hindi masabi na sila ay aanga-anga, ilalayo yung sagot nila, mga kababayan. Ilalayo. Ganyan ang style nila, mga bossing. Ulitin natin, for as long as ang Pilipino hirap at walang sapat na edukasyon. Nako, VP Sara, nagagalit yata sa iyo si dating Pangulong Duterte. No? Wala na nga daw sapat na edukasyon, bumagal pa sa iyo. Bumagal pa sa pamamagitan ng hindi mo nire-review, hindi mo sinubukan na trabahuhin para para naman umangat-angat at ma-upgrade, no? Ang education system ng Pilipinas. Diyos ko po, Lord. Boss Mark, si Joey, bakit nag-iba na ng ihip ng hangin nun? Hindi din po natin alam, mga boss, chief, amo, sir. Pero kami po ni Joey, kumbaga, hindi lang kami nag-uusap, pero magkaibigan pa din kami niyan, mga kababayan. Magkaiba ng pananaw, pero hindi namin na pag-uusapan o hindi kami magdebate nga tayo, mag-usap nga tayo. Kumbaga parang, sige, salita sila, magpapaliwanag sila nung side nila, tayo naman po dito, ganun din po. At kumbaga walang banatan na nangyayari, no? Pero hindi naman po natin kasi mapipigil yung kanilang desisyon. So nirerespeto na lang po natin. Sabi ni Gilbert Eugenio, Department of Translation ang para kay BP. Ano po ba yun? Ita-translate yung Chinese into Tagalog, mga kababayan, para naman maintindihan natin yung yung sinasabi o yung pagbati niya doon sa China. Bagay kay Sara Duterte, pang Davao lang. Di siya makasagot ng mabuti sa Q&A pa lang. No comment na. Ito nga po, mga kababayan, no? Kapag po, siyempre, ang presidente, mga bossing, pumupunta yan sa iba't ibang lugar. Pumupunta sa iba't ibang lugar, tapos merong mga question and answer doon, merong mga talagang, kumbaga, pag press con, kapag press con po, mga kababayan, talagang yung mga reporter nandiyan sa harap mo, hindi mo alam kung ano yung itatanong niyan. Hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong isagot, no? Kumbaga, kahit preparado ka, pero magugulat ka, merong mga tanong na talagang hindi mo pinagandaan. Ang napapansin natin,
sa ating VP mga kababayan kapag po ganitong, meron siyang kailangang sagutin, parang napapansin po natin puro kumbaga parang ano, maglalabas sila ng video na wala tayong chance na maitanong yung mga ganitong bagay, 'no? Kumbaga ano na, sarado na, eh. Kung ano yung sinabi lang dun, yun na yun. Sabi ko nga sa inyo, 'no? Etong, kay FL mas nauna pang magkomento ang ating Vice Presidente kaysa magkomento doon sa sa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea po 'no, although talaga namang kumbaga hindi wala sa mandato niya, mga kababayan, pero bilang Pilipino lang naman ang tanong natin. Yung magbobote, yung magsasaka, o kung kahit sino man, yung mga foreman diyan, tanungin mo kung ano stand sa West Philippine Sea. Sasagutin ka niyan kung ano yung paniniwala nila. Yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, wala man lang tayong marinig. Ano ba, BP? Kasama ka ba namin na sumusulong sa, kumbaga, sa paglaban na atin ng West Philippine Sea? Or, kumbaga, sa China ang West Philippine Sea? Ganun lang. 'Di ba? Hindi, kasi talagang hindi pwedeng sagutin at hindi kayang sagutin ng ating Vice Presidente yan. Pag sumagot siya na medyo, um, para sa Pilipino o sa Pilipinas ang West Philippine Sea, maririnig ng China yan. Mga kababayan, nag-usap kami ng tatay mo diyan, about diyan, Pagka naman siya medyo pro-China, mamamayang Pilipino naman po ang babalik sa kanya, re-rest back sa kanya, mga kababayan. Kaya no comment na lang. Yun ang pagkakaintindi ko, mga bossing. Kaya no comment ang ating Vice Presidente.